Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Kalabing-limang kabanata ng Marcos sa harapan ni Pilato. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong sa kanya ni Pilato. "Ikaw na ang maisabi," tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming paratang ang mga punong pari laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang marami nilang paratang laban sa iyo." Ngunit hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Hinatulang mamatay si Jesus. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sinumang hilingin sa kanya ng mga taong bayan. May isang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabas. Kasama siya sa mga nagrebelde at nakapatay siya noong panahon ng pag-aalsa. Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, tinanong sila ni Pilato, "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato na inggit lamang ang nag-udyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus. Ngunit sinulsulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barabas ang hilingin palayain. Kaya't muli silang tinanong ni Pilato, "Ano naman ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" "Ipako siya sa krus!" sigaw ng mga tao. "Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus!" Sa paghangad ni Pilato na mapagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas at si Jesus naman ang kanyang ipinahagupit at pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Hinamak ng mga kawal si Jesus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador at kanilang tinipon doon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawa iyong korona at ipinatong sa kanya. Pagkatapos, sila'y pakutyang nagpugay at bumati sa kanya. "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya ay pinaghahampas sa ulo, pinagduduraan at pakutyang niluhod-luhuran. Matapos kutyain, hinubad nila sa kanya ang balabal na kulay ube. Sinuotan ng sarili niyang damit at inilabas upang ipako sa krus. Ipinako sa krus si Jesus. Nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, na ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag ng Golgota, na ang ibig sabihin puok ng bungo. Siya ay binibigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. Ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. Ikasiyam ng umaga noong ipinako siya sa krus, isinulat sa itaas ng krus ang paratang laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. May 2 tulisang kasama niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sa gayon ay natupad ang sinabi sa kasulatan, ibinilang siya sa mga kriminal. Ininsulto siya ng mga nagdaraan at pailing-iling na sinabi, "O ano, di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ang iyong sarili." Kinutya rin siya ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila sa isa't isa, "Iniligtas niya ang mga iba, ngunit hindi maliligtas ang sarili. Makita lamang nating bumaba sa krus ang Kristo na iyan, na hari daw ng Israel, maniniwala na tayo sa kanya." Nilait din siya ng mga nakapakong kasama niya. Ang pagkamatay ni Jesus. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Ili, Ili, lama sabachthani," na ang kahulugan ay,
Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y isinawsaw sa maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Hesus. "Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya," sabi niya. Sumigaw ng malakas si Hesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga at napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng cross ang opisyal ng mga kawal. Nang makita kung paano namatay si Hesus, sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Salome at si Maria na ina ng nakababatang si Santiago at si Jose. Mula pa sa Galilea ay sumunod na sila at naglilingkod kay Hesus. Naroon din ang iba pang mga babaeng kasama ni Hesus na pumunta sa Jerusalem. Ang paglilibing kay Hesus. Nang dumidilim na, dumating si Jose na taga-Arimatea, isang iginagalang na kasapi ng kapulungan. Siya rin ay naghihintay sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dahil iyon ay araw ng paghahanda o bispiras ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Hesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Hesus, kaya't ipinatawag niya ang opisyal at tinanong kung matagal na siyang namatay. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Hesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Ibinaba mula sa cross ang bangkay ni Hesus at binalot sa tilang lino na binili ni Jose. Pagkatapos, ang bangkay ay nilagay sa isang libingang hinukay sa bato at iginulong ni Jose ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman sina Maria Magdalena at Maria na ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Hesus.